Bukas ang prosecution panel na magdagdag ng mga tagapagsalita kasunod ng sub judice ruling ni Presiding Officer Senator Francis Escudero kung saan ipinagbabawal ang mga miyembro ng impeachment court kabilang ang prosekusyon at depensa na makipagpanayam patungkol sa merito ng kaso sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Malamang mangyayari po ay magkakaroon po ng pagdadagdag ng mga tagapagsalita para po sa panel para doon sa mga binabanggit po na not within the sub judice ruling of the presiding officer. Pinag-uusapan pa rin sa prosecution team, no, kung ano yung mga hakbang na gagawin tungkol dito sa bagong ruling ng presiding officer. At wala pa namang final. No? But of course, we will welcome kung mas marami yung nagsasalita, no? Mas marami yung nagkikwento sa ating mga kababayan kung ano yung totoong nangyayari. Kasi nga, the information sa loob ng korte ay hindi dapat limitado sa loob lamang. Dapat ito ay maikwento natin sa labas. At the more speakers, the more spokesperson, the better. Wala pang pinalabilang ang mga idadagdag na tagapagsalita pero sinabi ni impeachment prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na posibleng mga dating mambabatas ang isama sa listahan na posibleng maging karagdagang spokesperson sa prosekusyon. Saklaw ng sub judice ruling ang lahat ng abogado kahit na hindi kabilang sa prosecution at defense panel. Nilinaw din ng prosekusyon na bagamat may sub judice rule, tuloy-tuloy pa rin na magpapaliwanag sa publiko at magpapa-interview sa media ang mga miyembro ng prosekusyon basta't hindi nito matatalak ay ang merito ng kaso. Magpapatuloy rin nila ang pagiging prosecutor at tagapagsalita ni Attorney J. Tolosa sa kabila ng ruling ng presiding officer. Hindi ko tuloy pa rin naman si Attorney J. Tolosa doon sa kanya pong gampanin bilang legal spokesperson. At the same ruling naman po applies to him and to us. No? So we will implement it within the bounds of the sub judice ruling but also within the bound of the exceptions, which is true, fair, and accurate reporting of trial outcomes. Samantala, sinabi ni impeachment advisor at spokesperson Robert A. Barbers na hindi natatakot ang House Prosecution Panel kung sakaling kakailanganin na ipatawag bilang testigo si dating Office of the Vice President Security Officer Raymond de la Chica. Ba't kami matatakot? Sa aming paniwala, dun sa 4 o 5 witnesses na ipinresinta na ng prosecution, sapat na yun, no, para mapatibayan namin yung allegations that there was misuse, misappropriation, at saka irregular liquidation. Kung babalikan din aniya, nauna nang ipinasampi na sila Chica sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability noong 2024. Kaugnay din ng umano'y maling paggamit ng confidential funds ng OVP, pero hindi siya sumipot. Now, Colonel La Chica, kung ano man yung kanyang gustong sabihin o makukuha natin sa kanya, tingnan natin kung ipipresenta rin siya ng defense. Dahil kung gustong malaman kung saan napunta yung hawak niyang pera na ilang daang milyon yun, dapat ipresenta siya ng depensa para nang sa ganun, malinis yung paglalatag nila na ito ay ginamit sa tama. Pero absent that, I don't think magkakaroon ng tamang konklusyon na ito ay ginamit sa tama. Nakatakdang tumestigo sina AFP Colonel Manaros Buransing II at Colonel Magtanggol Panopio sa pagpapatuloy ng impeachment trial sa September 1. Vel Custodio para sa Bayan.